Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayon ay susuriin natin ang paksang pagpapagaling ng bato sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Alam niyo ba, maginang at ginu, dito sa Pilipinas, 90% nga pasyenteng may sakit sa bato na nakasalamuha ko ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na gamot. Ang kailangan lang ay baguhin ang 6 na malilit na gawi sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ang antas ng creatinine ay bumababa ng kapansin-pansin pagkatapos ng 4 hanggang 6 na linggo. Parang mahirap paniwalaan, hindi ba? Ngunit hindi ito isang himala. Sa medisina, tinatawag itong kidney self-repair mode o ang mekanismo ng pagpapagaling ng bato kapag binawasan natin ang pang-araw-araw na pasanin nito. Kapag binigyan natin ang ating mga batong tamang pahinga, unti-unti itong gumagaling tulad ng isang makina na pinatay, nilinis mula sa alikabok at pagkatapos ay gumagana ng mas maayos. Ang pinakanakagulat sa akin ay maraming pasyente ang dumarating sa akin na may napakataas na creatinine sa simula 1.8, 2.0 o kahit 2.5. Ngunit sa simpleng pagbabago ilang maliliit na bagay sa kanilang pagkain at pamumuhay, pagkatapos isang buwan, ang antas na yun ay bumaba sa halos normal na antas. Walang mahiwagang gamot, walang lihim na reseta. Ito ay simpleng pamumuhay ng naayon sa likas na ritmo ng ating katawan. Ipinaliwanag ng hamnang paktas no creatinine ay hindi dahil sa mahinang bato, kundi dahil sa pinsala sa malilit na kapilary sa glomeruli na dulot ng pagkain ng malat, pag-inom ng kaunting tubig, pag-abuso sa supplements, o pagpapanatiling tubig sa katawan ng masyadong matagal. Ang mga maliliit na pinsalang ito, araw-araw ay nagiging sanhi upang ang bato ay patuloy na mag-filter at unti-unti nang mawalan ng kakayahang gumaling. Ngunit dahil din dito, sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng 3 bagay na dapat gawin at 3 bagay na hindi dapat gawin, ang bato ay automatikong magsisimulang magpahinga. Hindi mo kailangang tandaan ang anumang komplikado. Dahan-dahan kong ipapaliwanag ang bawat isa ng madaling maunawaan upang may pamahagi mo ito ngayon. Tandaan, 90% nga sakit sa bato ay maring kontrolin kung naiintindihan natin kung paano mamuhay kasama nito. Huwag ka munang umalis sa video. Dahil sa pag-unawa lamang sa 3 dapat gawin at 3 hindi dapat gawin, naniniwala ako na maraming Pilipino ang makapagbabagong kapalaran ng kanilang mabato. Ngayon, alamin natin kung bakit tumataas ang creatinine nang hindi nalalaman ng maraming tao. Dito sa Pilipinas, 1 sa bawat 5 tao na lampas sa 60 taong gulang ay may creatinine level na mas mataas kaysa normal. Marami ang nakakakita lamang nito kapag ang kanilang katawan ay pagod na, ang kanilang mga paa ay nagsisimulang bahagyang mamaga o umiihi sila ng kaunti nang hindi alam ang dahilan. Sa oras na iyon, kapag nagpatingin sila, nalaman nilang matagal ng labis ang pagtatrabaho ng kanilang mga bato. Isang nakababahala na bagay ay hindi marunong sumigaw ng sakit ang bato. Kapag pagod ang atay, nararamdaman pa rin natin ang pagkabali-balisa o paninilaw ng balat. Ngunit kapag mahina ang bato, tahimik itong nagtitiis. Hanggang sa bumaba ang function nito ngang mahigit 50% bago ito magsimulang magpadalangang mga senyales tulong sa pamamagitan ng malabong sintomas, hindi may paliwanag na pagkapahod, pamamagangang mata sa umaga, pag-ihing kaunti o maraming bula, tuyong balat na makati o bahagyang maputlang dilaw,
Maraming kababayhan at kalalakihan ang nakakakita nga senyales na ito at iniisip na ito ay dahil sa edad at binabalewala lang. Pagkatapos, kapag nagpatingin, ang creatinine ay lumampas na sa 2.0. Ang nakatagong sanhi sa likod nito ay karaniwang napakapang araw-araw lamang. Mali ang pag-inom ng tubig. Inom lamang kapag nauhaw o inom ng maramihan ng sabay-sabay. Kumain ngang maalat at palaging gumagamit ng sasawan na nagiging sanhi upang ang bato ay patuloy na mag-filter. Ang pag-abuso sa supplement sa bato na iniisip ay nakakatulong, ngunit maraming uri ang naglalaman ng mabibigat na metal o labis na nagpapasigla sa adrenal glands. Maraming kaso akong nakita sa aking klinika sa Pilipinas. Isang 72 taong gulang na lalaki ang umiinom ng ginseng extract na pampasuporta sa bato na binili online araw-araw at umiinom lamang ng 2 basong tubig. Nang sinuri ulit, dumobla ang creatinine niya sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos itigil ang gamot at ayusin ang damihan ng tubig, pagkatapos lamang apat na linggo. Kapansin-pansin ang pagbutihan ng resulta, kaya gusto kong idiin na hindi kailangan ng bato ng espesyal na gamot upang maging malusog, kundi kailangan nito ang tamang pamumuhay na naayon sa ritmo nito. Mamaya, ipapaliwanag ko ng detalyado ang 3 bagay na dapat gawin at 3 bagay na hindi dapat gawin upang natural na mabawasan ang creatinine. Tandaan na manatili at makinig dahil kung gagawin mo lang ang isa sa unang 3 bagay, nagpasalamat na ang iyong mga bato sa iyo. At ngayon, ang unang dapat gawin ay kumain ng mas kaunting asin 30% na mas mababa upang mabawasan ang pasanin sa pag-filter nga bato. Madalas sabihin nga Pilipino ang isang pamilyar na kasabihan. Paano ka mabubuhay nang hindi kumakain ng maalat? Sa bawat pagkain, kailangan may patis o sausawan para mamaging masarap. Ngunit ang lasa na iyon ang siyang unti-unting sumisira sa mga bato ng maraming tao. Sa aking klinika sa Maynila, mayroon akong pasyente na si Ginong Jose, 70 taong gulang. Nang dumating siya sa klinika, napakabait ng kanyang ngiti at sinabi, "Doktor, malakas ako, medyo pagod lang." Ngunit ipinakita nga mga resulta ng pagsusuri na ang creatinine niya ay 2.1, halos doble ngang normal na antas. Tinanong ko siya ng detalyado at nalaman kong kumakain siya ng purong patis araw-araw at sa bawat pagkain ay kailangan itong maalat para masarap. Paliwanag ko lang ng mahinahon. Ang asin o mas tumpa, ang sodium ay isa sa pinakamalaking pasanin na kailangan ay filter ngang bato araw-araw. Kapag mas maraming sodium sa dugo, ang glomeruli na isang sistemang maliliit na kapilaris ay kailangang kumontrata upang mabawasan ang presyon. Tulad ng isang mahigpit na gripo, habang kumokontrata, mas mahirap ang daloy ng dugo at ang bato ay kailangang magpumilit na mag-filter. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang mga capillaries at tumataas ang creatinine. Pinatunayan ng agham na sa pagbawas lang ng 1 kutsarang patis o asin araw-araw. Ibig sabihin, pagbabawas ngang humigit kumulang 400 mg ngang sodium. Ang pasanin sa pagfilter ngang bato ay nabawasan ng halos 15%. Hindi kinakailangan na alisin ito ng buo. Sapat na ang unti-unting pagbawas, hindi biglaan. Para masanay ang dila at katawan ng paunti-unti, tinuturuan ko ang aking nga pasyente ang 3 maliliit na hakbang. Una, bawasan ng 30% ang alat sa unang linggo. Dilutan ang sasawan sa isang rasyo ngang 1 bahagi na patis at 3 bahagi na tubig.
Gumamit ng kalamansi, bawang, sili, at paminta upang mapahusay ang lasa at linangin ang panlasa. Pangalawa, palitan ang asin ng natural na lasa. Gamitin ang sibuyas, celery, nori, at piniritong bawang hindi lang masarap kundi nakakatulong din sa pagbawas ng sodium. Pangatlo, huwag isawsaw ng sobra. Huwag ilubog ang gulay. Huwag isawsaw ang bawat piraso. Ibuhos lang ng bahagya o haluin ng maaga. Pagkatapos ng isang buwan na pagpapairal, bumalik si Ginoong Jose para sa follow-up at ang kanyang creatinine level ay bumaba mula 2.1 hanggang 1.4. Ngumiti siya, masarap pa rin ang kinakain ko at mas malusog ako kaysa dati. Noon ko naintindihan na ang pagpapagaling ng bato ay hindi nakasalalay sa gamot kundi sa pamumuhay. Maraming kababaihan at kalalakihan ang marahil ay nag-isip ngayon, hindi kaya sinasaktan ko ang aking nga bato dahil sa takot na kumain ng matabang? Sa totoo lang, kailangan lang kumain ng 30% na mas mababa ang asin. Pagkatapos ng 3 linggo, kusang ayusin ang katawan. Masarap ang pakiramdam ng pagkain, gagaan ang pakiramdam, at mas madaling makahinga ang nga bato. Ngayon, magpahinga muna kayo dahil mamaya ihahayag ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagkain ng maalat. Ito ay ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig na tila simple ngunit direktang nakakaapekto sa iyong creatinine. Tandaan na manatili at pakinggan ang susunod na bahagi. Dapat gawin pangalawa, uminom ng sapat at tamang tubig. Maraming kababaihan at kalalakihan ang nagtatanong sa akin, Doktor, nakakabuti ba sa bato ang pag-inom ng maraming tubig? At pagkatapos ay tiwala silang sasagot. Kung mas marami, mas mabuti, hindi ba? Ang tubig ay para sa pagfilter ng bato. Magandang pakinggan. Ngunit sa katunayan, ito ay isang malaking maling akala at kung minsan ay lalo pang napapagod ang bato. Isipin ninyo ito, ang bato ay parang isang maliit na water filter na kailangang mag-filter ng halos 1 litrong dugo bawat minuto. Kung magbubuhos tayo ng masyadong maraming tubig sa katawan ng sabay-sabay, ang filter na iyon ay kailangang tumakbo ng labis na resulta sa pinsala sa mga malilit na filter na capillaries. At sa kabaliktaran, ang creatinine ay hindi bumababa kundi tumataas. Sa medisina, ang kondisyong ito ay tinatawag na overhydration na nangangahulugang labis na tubig sa tissue at dugo na nagpapalabnaw sa konsentrasyon ng asin at mineral. Ang bato ay kailangang patuloy na mag-filter upang mapanatili ang electrolyte balance. At sa ganoong paraan, ito ay napapagod. Kaya, paano ang tamang pag-inom? Ang ACHAM ay nagrekomenda ng isang malinaw na numero, 30 ml ng tubig para sa bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Halimbawa, kung tumitimbang kang 50 kilo, dapat kang uminom ng humigit kumulang 1.5 litrong tubig bawat araw na hinati sa 5 hanggang 6 na maliit na servings. Hindi inumin ng sabay-sabay. Unahin ang maligamgam na tubig na may temperatura na humigit kumulang 40 degrees Celsius upang dahan-dahang paluwagin ang daluyan ng dugong bato. 3 gintong oras para uminom ng tubig. Una, pagkatapos magising 200 mililitro upang gisingin ang bato. Pangalawa, sa kalagitnaan ng umaga pagkatapos na ehersisyo upang manipis ang dugo, bawasan ang pasanin sa pag-filter. Pangatlo, 1 oras bago matulog, isang maliit na basong 150 hanggang 200 mililitro upang makatulong sa banayad na sirkulasyon, bawasan ang pag-ihi sa gabi. Alam kong may magtatanong, Doktor, natatakot akong uminom ng tubig sa gabi
at mawalan ng tulog dahil kailangan kong umihi. Walang problema. Uminom lang ng 1 oras bago matulog. Sa oras na matulog ka, halos na filter na ang tubig. Ang mahalaga ay huwag hayaang mauhaw ka bago uminom dahil kapag nakaramdam kang pagkauhaw, humihingi ng tulong ang iyong bato at may isang kawili-wiling bagay na gusto kong ibunyag sa susunod na bahagi. Ito ay ang gintong oras ng araw kung saan sa tamang pag-inom lamang mabilis na bababa ang creatinine. Tila simple. Ngunit ang oras ng pag-inom na ito ang nakatulong sa maraming pasyente ko na gumaling ng kahanga-hanga. Huwag kayong umalis sa video dahil sa loop lamang ng ilang minuto. Ibabahagi ko ang sikreto ngang pag-inom ngang tubig na tumutulong sa mga bato na gumaling ng mag-isa. Isang bagay na ipinapairal ng maraming doktor sa Amerika sa kanilang mga pasyenteng matatanda. Pangatlo, kumain ng marami. Halos kalahati ang takot kumain ng gulay at prutas dahil narinig nilang ang mataas na potassium ay magpapabilis ng pagkasira ng bato. Sa katunayan, ito ay isang napakalungkot na maling akala at dahil sa takot na magkamali, marami ang hindi namamalayan na pinapataas nila ang kanilang creatinine. Sa totoo lang, ang gulay at prutas ay hindi kalaban ng bato kundi kaibigan na sumusuporta sa bato upang mas malinis itong mag-filter. Basta alam mo lang kung paano ito ihanda ng tama. Pinatunayan ng agham na kapag ibinilad mo ang gulay sa kumukulong tubig ng mga 1 hanggang 2 minuto at pagkatapos ay itapon ang unang tubig, ang dami ngang potassium sa gulay ay bumababa ngang average na 50% at sa ganoong paraan, makakakain ka pa rin ngang halos lahat ng uri ngang gulay nang hindi nag-aalala sa labis na potassium. Napakasimple lang ng mekanismo. Kapag bahagyang naluto ang gulay, ang potassium ay natutunaw sa tubig, kaya kapag itinapon mo ang unang pinaglagaan, inaalis mo ang bahagi ngang panganib. Bilang kapalit, ang fiber sa gulay ay nakakatulong sa bato na mabawasan ang pagsipsip nga urea. Tulad ng isang espongha na sumisipsip ng lahat ng toxin sa bituka na nagpapalinaw sa dugo, binabawasan ang pressure sa pag-filter ng bato. Ang gawing ang pagkain ng gulay ay may iba pang benepisyo. Nakakatulong ito na mapababa ang presyon ng dugo at kung stable ang presyon ng dugo, malusog ang bato. Dahil ang alta presyon ang pangalawang sanhi ngang pagpalya ng bato pagkatapos ng diabetes. Maaari kang pumili ng uring gulay at prutas na parehong masarap at madaling mahanap. Kangkong, spinach, repolyo. Prutas na mababa ang potassium tulad ng mansanas, honeydew, watermelon, ubas. Pansamantalang iwasan ang saging, dalandan, avocado. Kung mataas ang iyong creatinine, isang maliit na tip, kumain ng 150 gramo ng gulay at isang mansanas araw-araw, kasama ang painom ng 1 basong maligamgam na tubig sa umaga. Ayon sa isang pag-aral ng Stanford University sa US, makatulong ito na natural na mabawasan ang creatinine ng 10 hanggang 12% pagkatapos ng 6 na linggo. Naalala ko ang isang matandang babae sa Cavite, 74 na taong gulang noon, nasa stage 2 kidney disease. Takot siya sa gulay dahil pinayuhan siyang kanyang anak na mapanganib ang mataas na potassium. Pinayuhan ko siya na kumain lang 1 tasa ng nilagang gulay tuwing tanghali. Pagkatapos ng 6 na linggo, ang creatinine niya ay bumaba mula 1.6 hanggang 1.3. Ngumiti siya. Sundin ko lang ang payo ng aking doktor.
Napakabait. Hindi ba? Sinasabi ko ito para makita ninyo na ang tamang pagkain ay hindi nangangailangan ng ganap na pag-iwas. Dahil kung iwasan mo ang lahat, mas mapapagod ang bato, makukulang sa nutrisyon, magiging malapot ang dugo, maipon ang mga lason. Akala mo ay nag-iingat ka, ngunit sinasaktan mo pala ang iyong sarili. Tandaan ninyo ang isang kasabihan, ang gulay ay gamot kung alam mong lutuin. Blanche ng bahadya, kumain ng sapat. Magbago ayon sa panahon, makakabuti sa bato, nakakatulong din sa panunaw, presyon ng dugo, at antas ng asukal sa dugo. Ngunit may mga bagay na akala mo ay nakapagpapalusok sa bato, ngunit unti-unting sumisira sa bato araw-araw. Nakita ko ang maraming tao na nakakamali dito at naniniwala pa nga silang ito ay isang tradisyonal na remedyo. Huwag ninyong palampasin ang susunod na bahagi dahil ibabahagi ko ang tunay na kwento ng isang taong muntik nang mawalan ng bato dahil sa supplements. Gubakaban una, ang walang abas na pakamat na tradisyonal na kamot at supplements. Sasabihin ko sa inyo ang kwento ni Ginoong mangyari sa Cebu. Isang mabait na tao na mapakmahal sa kanyang mga anak at apo at isa ring biktima ng ugaling paniniwala sa tradisyonal na gamot na pampasuporta sa bato. Si Ginoong mangyari nun ay 68 taong gulang. Nakaramdam ngang kaunting pagkapagod at kaunting pag-ihi. Kaya't nakinis siya sa payongang kapitbahay. Uminom siyang gamot na pampasuporta sa bato na gawa mula sa ugat ng halaman at katas ng hayop. Umiinom siya ang isang maliit na baso araw-araw. At pagkatapos lamang ng 3 linggo, kinailangan siyang isugod sa ospital dahil sa acute kidney failure. Nang suriin, natuklasan ng mga doktor na may lead at corticosteroid sa kanyang dugo, 2 sangkap na karaniwang matatakpuan sa mga hindi kilalang gamot. Ang mga supplements na ito ay nakpapataas na pagking antas na sakla na nakpaparamdam sa uminom na pansamantalang kalusuhan. Ngunit sa katunayan, pinipilit nito ang bato at atay na magtrabaho ng labis na nagreresulta sa pamamaga at necrosis nga mamaliliit na daluyan ng dugo sa bato. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi sa mga pasyente na walang mahiwagang supplement para sa bato. Ang tanging nakakatulong sa bato na maging malusog ay ang sapat na tulog, tamang pagkain, at regular na pagsusuri. Ang masenyales ng babalakong nakagamit ka ng hindi kilalang gamot ay kinabibilangan ng kaunting pag-ihi, madilim na ihi, bahagyang pamamagang ng mukha o paa, biglang pagkapagod ng walang dahilan, paminsan-minsang pananakit ng likod o pagkahilo pagkatapos uminom. Kung mayroon kang 2 sintomas mula sa mga ito, itigil agad at magpasuri ng dugo para sa creatinine, urea, at GFR. Kung mas maaga itong matuklasan, mas mataas ang posibilidad na gumaling. Ang pinakatamang paraan ay gamitin lamang ang mga gamot na inireseta ng Dr. O. Sa pinakamababa, may malinaw na klinikal na patunay. Kapag narinig mong may nagsabi na, napakaganda nito para sa iyo, tanungin ulit, may pag-aral ba na nagpapatunay? Kung wala, huwag subukan. Tandaan, ang bato ang huling organ na nagpoproseso ng lahat ng ipinapasok natin sa ating katawan, mabuti man o nakakalason. Kailangan nitong pasanin lahat. Kaya huwag hayaang maghirap pa ito dahil lamang sa isang sismis. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo kundi para maging mas maingat tayo sa mga bagay na nakabalat ng nakapagpapalusog. Dahil kung mali ang pagkain, mapapagod ang bato, at kung pagod ang bato, mapapagod din ang lahat ng iba pang organ. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Ngunit mayroon pa ring 2 bagay na hindi dapat gawin na mahigit 10 sa mga tao
ang ginagawa araw-araw, mga bagay na tila walang pinsala ngunit lihim na nagpapataas ng creatinine bawat linggo. Tandaan na manatili. Ibabahagi ko ang susunod na bagay mamaya. Ang dahilan kung bakit pinapanatili ng maraming tao ang kanilang mga kalamnan, ngunit nawawala ang kanilang kidney function. Huwag gawin pangalawa. Kumain ng labis na protina ang hayop. Maraming tao ang pumupunta sa aking klinika at buong pagmamalaki na sinasabi, "Doktor, malusog ang kinakain ko. Araw-araw may itlog, beef, salmon, lahat ay masusustansyang pagkain. Ngunit ang totu, ang labis na nutrisyon ay nagiging masama, lalo na sa mga taong may problema sa bato." Bakit? Dahil kapag kumakain ng labis na protina ng hayop, ang katawan ay gumagawa ng urea at creatinine na dalawang sangkap na kailangang ay filter ng bato araw-araw. Kung mas maraming protina, mas kailangan magtrabaho ang bato upang linisin, tulad ng pagpapatakbo ng isang makina sa loob ng 24 na oras ng walang pahinga. Sa simula ay maaring walang maramdaman, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, ang maliliit na glomeruli ay nagsisimulang masira at unti-unting tumataas ang creatinine. Ano ang bungang labis na pagkonsumo ng protina ng hayop? Makakaramdam ka ng pagkapagod, kumain ng kaunti ngunit mabigat ang tiyan. Amoy-amonya ang hininga, mga senyales na hindi nakaka-filter ng sapat na urea ang bato, may bula o madilim na dilaw ang ihi. Ang ilan ay nakakaranas pang ang pananakit ng likod, hirap sa pagtulog, at maputlang balat ng hindi naunawaan kung bakit. Naalala ko ang isang matandang ginu sa Quezon City, 75 taong gulang ngayong taon, na dating bodybuilder. Sinabi niya, "Regular akong nagji-gym at kumakain ng beef araw-araw upang mapanatili ang aking mga kalamnan." Nang surin, umabot sa 2.3 ang creatinine niya, kahit wala siyang anumang sakit. Pagkatapos bawasan ang dami ng protina, pagkatapos lamang ng 6 na linggo, bumaba ang antas sa 1.6 at nanatili pa rin siyang malusog. Ang pagkakaiba lang ay kumain siyang tamang dami, hindi pinipilit. Kaya magkano ang sapat? Ayon sa World Health Organization, ang isang matanda ay nangangailangan lamang ng 0.8 gramo ng protina para sa bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Ibig sabihin, kung tumitimbang kang 50 kilo, kailangan mo lang ang humigit kumulang 40 gramo ng protina bawat araw, na katumbas ng isang itlog 6 na gramo, isang hiwa ng steamed fish 20 gramo, isang tasaang munggo 10 gramo, sapat na iyan. Isang maliit na tip upang mabawasan ang pasanin sa bato. Ipamahagi ang protina ng pantay-pantay sa buong araw, umaga, tanghali, gabi. Gumamit ng 50% ng plant-based na protina tulad ng tofu, kabute, pinasok na bigas, munggo. Unahin ang steamed fish, manok na walang balat, pinakuluang itlog sa halip na pulang karne. Tingnan ang sample checklist para mas madali ninyong matandaan. Umaga, isang pinakuluang itlog at isang hiwangang whole wheat bread. Tanghali, steamed fish at nilagang gulay. Gabi, tokwa at gulay at ilang butongang sesame na isasaboy sa kanin. Ang menu na ito ay magaan at may sapat na protina. Nakakatulong din sa bato na mag-filter ng mas madali. Binabawasan ang pag-ipon ng urea at natural na nagpapababa ang creatinine. Sa totoo lang, kung minsan ang kaunting pagkain ang pinakamalusog dahil ang tamang pagkain ay nagbibigay pahinga sa bato. Ngunit alam ninyo ba, may isang bagay na mas mapanganib pa kaysa karne, isang bagay na iniinom ngang bawat isa sa atin araw-araw at lihim na sumisira sa mga daluyan ng dugo ng bato ng paunti-unti.
Maaari niyo bang hulaan kung ano ito? Mamaya ibubunyak ko. Siguradong magugulat kayo pagkatapos marinig. Huwag gawin pangatlo. Uminom ng soft drinks, matapang na kape at alak. Malamang narinig ninyo na ang kasabihang uminom ng kaunti para masaya, hindi ba? Ngunit ang totoo, ang soft drinks, matapang na kape o alak ay ang tatlong bagay na pinakamabilis na nakakapagod sa bato na hindi gaanong napapansin. Ang karaniwang pagkakamali ay ang pag-isip na ang kape ay nakakapagbagising, ang soft drinks ay nagbibigay ng enerhiya, ang alak ay para sa pakikipagkapwa-tao. Walang masama doon. Ngunit sa pananaw ng isang nephrologist, ito ay tatlong pasanin na kailangang labanan ng bato araw-araw. Una, matapang na kape. Ang matapang na kape ay naglalaman ng caffeine na nagpapalit sa mga ng dugong bato na nagpapatas ng presyon ng filtrasyon ng biglaan na lumilikha na maliliit na mikrotrauma sa glomeruli. Kung inumin pagkalipas ng alas 3 ng hapon, ang kape ay lalong magpapalakas sa sympathetic nervous system na magpapataas ng presyon ng dugo at magdudulot ng problema sa pagtulog. Dalawang salik na nagpapababa ng function ng bato ng mabilis. Pangalawa, alak at beer. Ang ethanol sa alak ay nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng tubig sa katawan. Sa bawat latang beer, nawawalan kang humigit kumulang 200 hanggang 300 mililitro ng tubig sa pamamagitan ng pag-ihi. Sa ganoong paraan, lumalapot ang dugo. Mas kailangang mag-filter ang bato upang balansehin. At sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ng pamamaga, bato o maging acute kidney failure. Hindi pa kasama na pinapataas din ng alak ang liver enzymes. At ang ate at bato ay palaging konektado. Kung pagod ang isa, kailangan itong pasanin ng isa pa. Pangatlo, soft drinks at energy drinks. Ang fructose sa soft drinks ay nakpapataas ng uric acid na nagdudulot ng pamamaga ng mga daluyan ng dugo ng bato at humahadlang sa proseso ng paglabas ng creatinine. Ang bawat latang ng soft drinks ay naglalaman ng 7 hanggang 9 na kutsarang asukal na higit pa sa 3 beses ng ligtas na limitasyon ng WHO. Ang regular na pag-inom nito ay hindi lamang nagpapataas ng panganib ng diabetes, kundi nakakapinsala rin sa maliliit na daluyan ng dugo ng bato ng permanente. Pamilyar ba sa inyo, mga kababayan, ang mga naririnig ninyo, isang basong matapang na kape sa umaga, isang latang beer sa gabi, at isang basong soft drinks kapag pagod? Akala mo maliit lang. Ngunit sa paglipas ng taon, ang iyong bato ay kailangang magfilter ng daan-daang litro ng stimulants na tulad nito. Ang mas banayad na solusyon ay panatilihin ang ugali na isang baso na diluted na kape sa umaga. Lagyan na skim milk o maligamgam na tubig. Huwag uminom pagkatapos alas 3 hapon upang makapagpahinga ang bato at nervous system. Palitan ang alak at beer ng diluted apple juice, corn silk tea, o maligamdam na tubig na may kalamansi at hone. Bigyan ang bato ang kumpletong pahingang hindi bababa sa 2 araw, bawat linggo, walang stimulants, walang soft drinks. Kapag regular ninyong ginagawa ito, pagkatapos ng 4 na linggo, mas magaan ang pakiramdam ng katawan, stable ang presyon ng dugo, at marami ang nagbabalik balita sa akin na mas maliwanag ang balat, mas madaling umihi, mas malalim ang tulog,
Marahil ay nagtataka kayo ngayon. Kaya, mayroon bang makatulong sa bato na gumaling pagkatapos ngang maraming taon ng labis na trabaho? Magandang tanong iyan. At sa susunod na bahagi, ibubunyag ko 3 punto na nakakatulong sa mga bato na mag-regenerate na parang bago. Tandaan na manatili at makinig. Dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong video. Sa medisina, mayroong 3 punto na karaniwang napapansin ng nephrologist sa mga pasyente. Ang unang punto, pagkatapos ng 21 araw, ito ang yugto kung saan nagsisimulang bumaba ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo ng bato. Kung naiperal mo na ang 3 bagay na dapat gawin: kumain ng matabang, uminom ng tama, kumain ng gulay pagkatapos lamang ng 3 linggo, makikita sa blood test na bahagyang bumaba ang urea at creatinine ng 5 hanggang 8%. Madalas nararamdaman ng pasyente na mas magaan ang kanilang katawan, mas maliwanag ang balat, at mas regular ang pag-ihi. Ang simpleng paliwanag: kapag binawasan mo ang asin, binawasan ang protina, dinagdagan ang fiber, mas manipis ang dugo, mas maayos ang sirkulasyon, at ang mga daluyan ng dugo ng bato ay bumubukas at nagiging malinaw upang mas mahusay na mag-filter. Ang ikalawang punto ay pagkatapos ng 6 na linggo. Ito ang oras kung kailan kapansin-pansing bumaba ang antas ng creatinine. Ipinapakita ng pag-aral sa University of Michigan, US, na ang mga pasyente na patuloy na nagpapanatili ng 3 dapat gawin sa loob ng 6 na linggo ay nagkaroon ng average na 12 hanggang 15% na pagbaba ng creatinine nang walang anumang karagdagang gamot. Ang bato sa panahong iyon ay pumapasok sa estadong pagpapagaling ng sarili. Isipin ninyo ito na parang isang maliit na sugat na kusang gumagaling. Ang ikatlong punto ay pagkatapos ng 3 buwan. Ito ang oras kung kailan bumalik sa normal ang istruktura ng filtration ng bato. Ang mga benign glomeruli ay muling nabubuo at karamihan sa mga pasyente ay nakakakita ng kapansin-pansing pagbuti ng kanilang kalusugan. Naalala ko ang isang matandang babae na 73 taong gulang sa Pangasinan. Sa unang araw na nagpatingin siya, ang creatinine niya ay 2.0, maputla ang balat, pagod ang katawan, at madalas umihi sa gabi. Pinayuhan ko lang siyang 3 bagay: kumain ng 30% na mas kaunting asin, kumain ng nilagang gulay araw-araw, at uminom ng 1.5 litro ng maligamgam na tubig na hinati sa buong araw. Seryoso siyang sumunod. Pagkatapos ng 3 buwan nang sinuri ulit, bumaba ang creatinine sa 1.3. Ngumiti siya. Wala akong ininom na gamot. Sinunod ko lang ang payo ng doktor. Napakabait. Dahil kung minsan ang pagiging regular ay mas malakas pa kaysa sa gamot. Nakikita ninyo, walang mahiwagang gamot na mas epektibo kaysa sa maliit na disiplina araw-araw. 21 araw upang magsimula. 6 na linggo upang makita ang resulta. 3 buwan upang ang bato ay muling makabangon. Kung nagsisimula ka sa ganoong paglalakbay, maging matiyaga dahil ang bato ay napakabait. Tutugon ito kung marunong kang mahalin ito sa tamang paraan. Ngayon, tutulungan ko kayong uriin ang 3 karaniwang grupo ng sakit upang malaman ninyo kung alin ang dapat ninyong ipairal ng mas maingat at alin ang dapat ninyong iwasan ng mas maingat. Iba-iba tayo, kaya't kailangan din na isa personal ang dieta at pamumuhay. Hinahati ko sa 3 grupo upang mas madaling maunawaan. Grupo 1, mga taong may diabetes. Ang mataas na asukal ay nagpapalapot sa mga maliliit na daluyan ng dugo ng bato
na nagpapahirap sa bato na mag-filter. Kaya, unahin ang manggulay, tofu, brown rice, iwasan ang soft drinks, candy, at labis na hinok na prutas. Ipinapakita nga isang pag-aral sa Japan na ang mataong may diabetes na kumakain na 300 gramo ngang gulay araw-araw ay nababawasan ang panganib ngang pagpalyangang bato ngang hanggang 30%. Isang maliit na tip, kumain muna ng gulay pagkatapos ay kanin upang maging stable ang antas ng asukal sa dugo at mas madaling mag-filter ang bato. Grupo pangalawa, mga taong may mataas na presyon ng dugo. Ang asin ang numero 1 kaaway. Ang pagkain ngang maalat ay nagpapataas ngang presyon sa mga daluyan ng dugo. Kailangang labanan ng bato ang presyong iyon araw-araw. Ang pagbabawas ng 1 gramo ngang asin araw-araw ay makakabawas ng 10 millimeters ng presyon ng dugo. Kaya, bawasan ang patis, gumamit ng calamansi, bawang, paminta bilang kapalit, at tandaan na huwag humiga kaagad pagkatapos kumain. Maglakat ng bahagya sa loob ng 10 minuto. Grupo pangatlo, mga taong may gout o mataas na uric acid. Ang pulang karne, lamang loob, at matatapang na sabaw ay nagdudulot ng purine na nagpapataas ng uric acid na nagiging sanhingang pamamagang bato. Lumipat sa tofu, gulay, kamote, kabuti nakakabuzogi at nakakatulongi sa pag-neutralize NG acid. Ang pag-inom ng maligamgam na calamansi juice sa umaga ay makakatulong ng malaki sa paglabas ng uric acid. Nakikita ninyo, alam lang kung aling grupo kayo, kabilang ay kalahati na ng tamang landas dahil ang maling pagkain ay mas mapanganib kaysa sa kakulangan sa nutrisyon. Ngayon, subukan ninyong mag-comment sa ibaba. Kung may diabetes kayo, ay type ang numero 1. Kung may mataas na presyon ng dugo, ay type ang numero 2. Kung may gout kayo, ay type ang numero 3. Babasahin ko ang bawat komento upang ihanda ang detalyadong gabay para sa bawat grupo sa susunod na video. Tandaan na manatili dahil sa susunod na bahagi, ibibigay ko ang checklist at 3 madaling gawin na ugali na makakatulong sa mga bato na magpabata araw-araw. Gaano man kaepektibo ang gamot, kung mali pa rin ang pang-araw-araw na pamumuhay, walang pagkakataong makapagpahinga ang bato. Sa kabilang banda, sa 3 maliliit na ugali lamang na ito, makakatulong ka sa bato na mag-relax at magpagaling ng sarili. Unang kaugalian, uminom ng maligamgam na tubig sa umaga. Pagkatapos ng 6 hanggang 8 oras ng pagtulog, medyo malapot ang dugo. Mas kailangang mag-filter ngang bato. Ang 200 mililitro eng maligamgam na tubig na may 40 degrees Celsius pagkatapos magising ay nakakatulong upang gisingin ang buong sistema eng pagsalaeng dugo na nagpapadula sa bato na parang banayad na pahugas sa simula eng araw. Tip, magdagdang 1 manipis na hiwa ng calamansi, parehong nakakapagpalamig at nakakapagpasigla ng panunaw. Pangalawang kaugalian, kumain ng hanggang 80% na busok. Tila simple, ngunit ang pagkain ng sapat ay ang sikreto ng mahabang buhay ng mga Hapon. Kapag busok kang 80%, dahan-dahan ang pagganang tiyan. Hindi lahat ng dugo ay dumadaloy sa panunaw at may dakdak na oras ang bato upang magpahinga. Sa kabilang banda, ang labis na pagkain ay nagpapabagal sa sirkulasyon. Mas kailangang mag-filter ng batong maraming labis na lason mula sa pagkain. Subukang itigil ang pagkain ng 2 hanggang 3 subo bago kapag ganap na mabusok sa bawat pagkain. Pagkatapos ng 2 linggo,
makakaramdam kang magaan na tiyan, mahimbing na tulog, at mas regular na pag-ihi. Kaugalian 3, magbabad ng pang 10 minuto bago matulog. Ito ay isang tradisyonal na tip ngunit pinatunayan ng agam. Kapag ibinabad ang paa sa maligamgam na tubig na 40 hanggang 42 degrees Celsius, lumuluwag ang madaluyan ng dugo, dumadaloy ang dugo at enerhiya, at ang lugar ng bato at likod ay nababanat sa pamamagitan ng bladder meridian. Isipin ang pagbabad ng paa sa isang palangganan ng maligamgam na tubig habang ang daluyan ng dugo, ng bato, ay nakaka-relax na parang mainit na bukal na dumadaloy sa bawat kapilari. Magdagdag ngang ilang hiwa ngang luya, ilang butil ngang asin, mas magiging kapansin-pansin ang epekto. Gawin itong 21 araw ng tuloy-tuloy. Marami ang nagbabalik-balita sa akin na hindi na malami ang paa, mahimbing ang tulog sa gabi, mas maliwanag ang mukha, at mas magaan ang pasanin sa bato. Tandaan mga kababayan, ang 3 ugali na ito ay nakakahalaga lamang ng 30 minuto bawat araw ngunit nagbibigay ng maraming taon ng malusok na bato. Subukang panatilihin itong 21 araw at ang iyong sariling katawan ang sasagot kung ang iyong bato ay mas malusok, mas magaan, at mas masaya. Araw-araw, ang ating mga bato ay kailangang mag-filter ng average na 180 litrong dugo. Isang napakalaking bilang, halos kasing dami ng isang malaking bariles ng tubig sa bahay. Sa pagbawas lang ng 10% ng pasanin sa pag-filter, ibig sabihin, ang bato ay hindi na kailangang magtrabaho ng katumbas ng 18 litrong dugo araw-araw. At iyon ang dahilan kung bakit ang malilit na pagbabago ay nakdudulot ng napakalaking epekto. Ayon sa bagong pananaliksik na inilathala sa Johns Hopkins University, USA noong 2024, ang mga taong lampas sa 60 taong gulang na bumawas ng 30% ng asin sa kanilang dieta habang patuloy na kumakain ng gulay araw-araw ay nakatulong na mabawasan ang creatinine ng average na 15% pagkatapos ng 2 buwan. Hindi na kailangan ng gamot, hindi na kailangan ng mamahaling supplements. Kailangan lang ng mahinahon na pamumuhay at tamang pagkain, pagtulog, at pag-inom ng tubig. Ngunit mula rin sa pag-aral na iyon, binalaan na ang mga matatandang Pilipino ay nakakaranas ng 3 pinakakaraniwang pagkakamali. Una, ang pag-inom ng supplement sa bato o supplements na malawakan. Pangalawa, ang pakikinig sa mga hindi na patunayang tradisyonal na remedyo at ang paggamit nito ng walang habas. Pangatlo, ang labis na pag-iwas na nagreresulta sa kakulangan sa nutrisyon at electrolyte imbalance. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na hindi kailangan ng ating katawan na maging perpekto, sapat na ang maging stable at regular at alam ng bato kung paano gumaling. Kaya, kung gumagamit ka ng anumang gamot o pagkain na sinasabing mabuti sa bato, itigil mo muna ng kaunti. Suriin ang masangkap at tanungin ang opinyon ng doktor. Kung mayroon itong steroid, corticosteroid o hindi kilalang hayop na extract, itigil mo agad dahil mas marami ang pinsala kaysa sa benepisyo. Ang isang malusok na katawan ay hindi nangangailangan ng maraming supplements kundi 3 sapat na salik, malusok na pagkain, tamang pag-inom, at regular na pahinga. Alam kong marami pa rin sa inyo ang nakaalala paano ito mapapabuti kung walang gamot. Ngunit sa katunayan, hanggang 70% nga pasyenteng may mild kidney disease ay ganap na makokontrol sa pamamagitan lamang ng pamumuhay. Subukan mo lang itong panatilihin ng 3 buwan. Sasagutin kang bato sa pakiramdam ng magaan na katawan, mahimbing na pagtulog,
at dahan-dahang paganda ngang blood count. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, ibahagi mo sa isang kaibigan na kasing edad mo. Dahil malay mo, isang maliit na pagbabahagi lang ang makakatulong sa isang tao na maiwasan ang malalang sakit at mapanatili ang malusok na bato. Ngayon, hayaan ninyo akong ibuot upang mas madali ninyong matandaan bago natin isara ang video na ito. Ngayon ay sama-sama nating pinagdaanan ang isang mahabang paglalakbay. Mula sa maliliit, ngunit makapangyarihang mga gawi hanggang sa mga pagkakamaling tila walang pinsala, ngunit pinakamapanganib sa bato, ibubuhod ko sa 6 na gintong susi. 3 dapat gawin. Una, kumain ng 30% na mas kaunting asin upang mabawasan ang pasanin sa pag-filter ngang bato. Pangalawa, uminom ng sapat at tamang tubig na hinati ng regular sa tamang oras. Pangatlo, kumain ng maraming gulay at prutas na mababa ang potassium. Blanch ng bahagya upang maalis ang potassium. 3 hindi dapat gawin. Una, ang walang habas na paggamit ng tradisyonal na gamot at supplements. Pangalawa, ang labis na pagkain ng protina ng hayop. Pangatlo, ang pag-inom no soft drinks, matapang na kope at alok. Naniniwala ako na kung pipiliin mo lang ang isa sa 6 na bagay na ito at gagawin ng regular sa loob ng 21 araw, kusang magbabago ang iyong katawan sa isang banayad na senyales. Mas malalim na pagtulog, mas masigla sa pagising, o mas regular na pag-ihi. Iyan ang senyales ng paggaling ng bato mula sa profesional na pananaw. Hindi kailangan ng bato na gamutin natin, kailangan nitong pahinga, pagmamahal, at pagtitiyaga. Ito ay isang napakabait na organ, tahimik na nagtitis ngunit napakatibay din kung bibigyan natin itong pagkakataon. Naalala ko minsan na dumalo ako sa isang kumperensya sa nephrology sa Baguio. Isang 78 taong gulang na Ginu ang tumayo at nagbahagi. Dati ay natatakot ako sa tuwing hawak ko ang resultang pagsusuri. Ngunit ngayon, natatakot lang akong makalimutan ang ngumiti at makalimutan ang uminom ang tubig sa tamang oras. Naging tahimik ang buong bulwagan sa loob ng ilang segundo dahil napakasimpel ngunit napakalalim ngang pahayag na iyon. Gusto kong ibalik sa inyo ang pahayag na iyon ngayon. Hindi mahirap panatilihin ang bato, kailangan lang mabagal at tamang ritmo ngang pamumuhay. Tungkol sa pagkain, pagtulog, pahinga, at ang kagalakan ngang pagtanda, tandaan na manatili sa channel dahil kung mas naiintindihan mo ang iyong katawan, mas magiging malusog ka, mas bata, at mas masaya sa iyong pagtanda,